Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Saan ninyo ngayon ipaparis ang Diyos? Siya'y kanino matutulad? Tumingin kayo sa sangkalangitan. Sino ba ang lumikha ng mga bituin? Sino ba ang sa kanila'y nagpapakilos at isa-isang tumatawag sa kanilang pangalan? Dahil sa kanyang kapangyarihan, isa may wala siyang nakaligtaan. Israel, bakit ikaw ay nagrereklamo na tila di alintana ng Panginoon ang kabalisahan mo at tila di pansin ang iyong kaapihan? Di ba ninyo alam, di ba ninyo talos na itong Panginoon ang walang hanggang Diyos? Siya ang lumikha ng buong daigdig, hindi siya napapagod. Sa isipan niya'y walang makatatarok. Ang mga mahina't napapagal ay pinalalakas. Kahit kabataan ay napapagod at nanlulupaypay. Ngunit ang nagtitiwala sa Panginoon ay magpapanibagong sigla. Ang lakas nila'y matutulad sa walang pagod na pakpak ng agila. Sila'y tatakbo ng tatakbo, ngunit di manghihina. Lalakad ng lalakad, ngunit hindi mapapagod. Ang salita ng Diyos. Panginooy papurihan abakong sariling buhay. Panginooy papurihan, purihin mo kaluluwa. Ang pangalan niyang banal purihin mo sa tuwina. Ikaw aking kaluluwa, ang Diyos ay papurihan, at huwag mong lilimutin yaong kanyang kabutihan. Panginooy papurihan abakong sariling buhay. Ang lahat kong kasalanay siya ang nagpapatawad. Ang anumang aking sakit ginagamot niyang lahat. Sa bingit ng kamatayan ako ay inililigtas at pinagpapala ako sa pag-ibig niya't habag. Panginooy papurihan abakong sariling buhay. Kay ganda ng kalooban mahabagin itong Diyos. Kung magalit ay banayad, kung umibig na may lubos. Kung siya ay magparusa, di katumbas ng pagsuway. Di na tayo sinisingil sa nagawang kasalanan. Panginooy papurihan abakong sariling buhay. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, "Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y pagpapahingahin ko. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin. Ako'y maamo at mababang loob at makasusumpong kayo ng kapahingahan para sa inyong kaluluwa. Sapagkat maginhawang dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Dito sa ikalawang linggo ng Adbyento ay pinaghahanda pa rin tayo ng Panginoon. Pero itong uri ng paghahanda na ito ay parang ang Diyos na mismo ang nagpapahiwatig sa atin, ganito ako maghanda. Ganito ang gagawin ko. Kaya pinadala niya yung kanyang messenger na si Juan Bautista. Sabi, siya maghahanda ng daraanan ng Panginoon. Itutuwid niya ang mga baku-bakong daan. Ang ganda, no? Magandang isipin na ang Diyos mismo ang gumagawa ng paghahanda. Pero ang pagkakaalam natin sa Adbyento, sana tayo ang naghahanda. Pero ang Diyos ang naghahanda para sa atin. Na kung naalala natin, baka narinig natin to, sabi niya, sit back, relax, and enjoy. Di ba? Sinasabi po yan sa atin mamahinga tayo, okay yan, sapagat ako lahat ang gagawa. Ganito rin po sa ating ebanghelyo para sa araw na ito. Ang Diyos pa rin ang gumagawa. Pero sa pagdating ng Pasko, si Jesus, no, ang anak ng Diyos, ay darating na sa daigdig, siya rin ang gagawa lahat para sa ating kaligtasan. Pero ngayon, sinasabi po niya sa atin, lumapit kayo sa akin, kayong lahat at napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y pagpapahingahin ko. Tingnan nyo, sit back, relax, and enjoy. No?
Ito po yung ating mga pagninilay. Sa unang pagbasa, sa aklat ni Propeta Isaías, sinasabi sa atin, tumingin kayo sa langit. Sino ba gumawa niyan? Sino gumawa ng langit? Sino gumawa ng lupa? Sino gumawa ng mga halaman, mga hayop? Sino ang gumawa sa iyo? Sit back, relax, and enjoy. Kasi wala naman talaga tayong ginawa. Ang Diyos ang gumawa lahat sapagkat ang Diyos ang lumikha ng lahat ng bagay. No? Ikalawang pagninilay, dito po sa ating ebanghelyo, lumapit kayo sa akin. Di ba lahat tayo mayroong problema? Pero mas gusto ko itong reflection ito sa ating mga kabataan. Mukhang nauuso eh. Kapag mayroong problema nung unang panahon, sinasabi sa atin magdasal. No? At yung mga nakatatanda sa atin, mas kaya nilang buhatin kasi madali silang magdasal, humingi sa Diyos ng tulong at kalinga. Pero sa henerasyon ngayon, gusto natin maging magaan kaagad ang buhay natin. At kung meron tayong problema, ano unang inaisip natin? Depression. Di ba? Kaya mental health issues, no? Kung ano-anong hinahanap, hindi naman makita sa daigdig, yung kasiyahan, mabilis manghina yung loob. At pwede pang wakasan ka agad ang buhay, iniisip ka agad, nakalimutan ang Diyos. Kaya sinasabi ng Panginoon sa atin, lumapit kayo sa akin. Kayong lahat na napapagal. Yung paglapit na iyan, sana alam natin kung sino nilalapitan natin. Otherwise, kung hindi natin siya kakilala, bakit tayo lalapit sa Kanya? Kilala ba natin si Jesus? Ugaliin nating makilala si Jesus araw-araw ng ating buhay para kung dumating man ang mga pagsubok na ito sa buhay natin, lalapit tayo kaagad sa Kanya. At ikatlo, yung aking pamatok ay madaling dalhin. Magaan ang aking pamatok. Bakit? Kasi alam naman natin, hindi naman tayo ang nagbubuhat, kundi si Jesus yung nagbubuhat nito para sa atin. Siguro alam natin yung footprints in the sand. Naku, napakadaling kwento at alam na po ng lahat. No? May dalawang set ng footprints, pero sinabi nung lalaki, sabi niya, ito daw footprints na ito, siya at yung Panginoong Jesucristo. Pero pagdating ng mga taghirap ng kanyang buhay, nakita niya isa na lang yung set ng footprints. At sinasabi niya, bakit Panginoon, kapag sa panahon ng aking paghihirap, isang set ng footprints na bakit niyo ko iniiwan? At sabi ni Jesus sa kanya, anak, alam mong mahal na mahal kita at hindi kita iiwan. Kapag dumating na ang mga sakuna, paghihirap ng iyong buhay, binubuhat na kita. Magaan ang pamatok natin. Ang tunay na mabigat na pamatok, isa lang ang nagdala, si Kristo. At dinala niyang kasalanan ng buong daigdig. Lahat ng kasamaan nito, lahat ng kasalanan, binuhat niya para mapalaya tayo doon. Magaan ang pamatok ni Jesus. Pagdating nitong Pasko, ipangako natin na anuman ang estado natin sa buhay, anuman yung nararanasan paghihirap, ay napakagaan kung meron tayong pananampalataya sa Diyos. Manalig tayo kay Jesus. Hayaan natin ipanganak si Jesus sa ating buhay, sa ating puso. At mag-translate naman ito sa ating gawain araw-araw. Kung pinagagaan ni Jesus ang ating dalahin, pagaanin din natin ang dalahin ng ating kapwang nabibigatan araw-araw. Magdasal tayo. O Diyos, ngayon pa lamang ay nararanasan na namin ang kagaanan ng aming buhay. Tulungan niyo po kami maghanda ng tunay na Pasko. Ang pagdating ni Jesus sa buhay namin. Tulungan niyo po kami magkaroon ng pag-asa sa buhay at magsilbing instrumento sa pagpapagaan ng mga dalahin ng aming kapwa na nabibigatan din sa bawat pagsubok ng kanilang buhay. Panginoon, tulungan niyo po kami maranasan ang tunay na diwa ng Pasko. Hiniling namin to sa pamamagitan ni Jesucristo, ang aming Panginoon,